Part 2 ng ating kwento, ang pinakamagaling na assassin's essay propesya. Habang hinahawakan ni Kai si Ayame, ay ngumiti pa ito habang nasa lignya. Ang patalim ni Kai na may malandi at mapanuksong salita at sinabing, "Ayos ka rin, Bangkay Boy, muntik mo na akong mapawaw." Unti-unting iniiwas ni Kai ang kutsilyo, naguguluhan, may aninong kumikislap sa likod niya habang sinasabi na, "Hindi ako nag-isip, kusalang gumalaw ang katawan ko." Nang biglang tumunog at nagbabala ang alarm, kumikislap ng pulang kulay. At biglang may nagsalita, malalim at malamig na boses. Lahat ng estudyante, ito ang ikalawang yugto ng pagsok, patumbahin ang pinakamahina, simulan na. Pagkatapos magrinig ng mga estudyante ang boses, tumakbo sila papunta kay Kai. Inaka na siya ang pinakamahina essay kanila. Si Ayame naman ay biglang naglaho sa anyo ng dugo. Habang tumatakbo ang mga estudyante, papunta kay Kai, si Misigaw ang IBA ng, "Siya ang ating unahin. Siya ay mukhang mahina at hindi siya taga rito." Nang bigla sumabog ang anino ni Kai at sinakal ang dalawang estudyante, hinila sa dilim at marahang sinabi, "Kung kailangan kong pumatay para mabuhay, gagawin ko." Biglang lumitaw si Ayame sa tabi ni Kai, nakangiting parang baliw at sinabi, "Nagugustuhan na kita, huwag ka munang mamamatay, gusto pa kitang paglaruan." Nang iinis na sabi sa silid ng control room, pinagmamasdan ni Vorn ang monitor at napansin niya na lumalakas ang bumabalot na anino ni Kai at pabulong na nagsabi, "Totoo nga, gaya ng sinasabi sa hula, siya nga ang nakatakda sa propesya." Sumiklab ang mata ni Kai ng violet. Isang bagong marka ng sumpa ang lumitaw sa kanyang dibdib at naguguluhan kung ano ang nangyayari kanya at nagsabi, "Ano ito? Anong nangyayari sa akin? Parang sasabog ang katawan ko." Salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Kung nagustuhan niyo, subscribe naman, kapiso.